Ang pagiging ako, isang biyaya at paglalakbay. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, suriin natin ang isang malalim na pahayag tungkol sa pagiging ako. Ito ay hindi lamang isang simpleng konsepto, kung hindi isang biyayang dapat tanggapin at kasatuparan. Ang thesis ay nagsasaad na ang pagiging ako ay isang biyayang tinatanggap ko at isinakasatuparan. Bawat isa sa atin ay natatangi. Walang ibang makakagawa ng ating papel sa mundo maliban sa atin. Dito natin matatagpuan ang ating sarili, ang ating bukasyon at ang ating kaligayahan. Hindi tayo magiging tunay na ako kapag wala tayong inako o ginagampanan. Hindi natin dapat gayahin ng iba upang makamit ang ating katuparan. Hindi ito maaaring itakda ng iba para sa atin. Ang ating pagkatao ay nakabatay sa malalim na pakikipag-unayan sa ating sarili, sa ating mga kaharasan, at ang ating mga karelasyon. Kaakibat nito ang ating walang hanggang pamumuhay at pagpili kung ano ang mahalaga sa ating sarili at mahalaga sa atin. Bilang isang individual, naniniwala ako ang pagpapakilala sa sarili ay isang proseso. Ito ay isang paglalakbay na hindi laging tuwid. May mga pagsubok, mga liko, at pagdurusa. Ngunit sa bawat hakbang, natututo tayo ng bagong bagay tungkol sa ating sarili. Sa ating mga talakayan sa klase, natutunan natin ang iba't ibang aral tungkol sa pagkatao. Nalaman natin na may iba't ibang paraan upang maunawaan ang ating sarili. May mga konsepto tulad ng self-awareness, self-acceptance, and self-actualization. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng gabay upang mapahalagahan ang ating pagiging ako. Sa huli, ang pagiging ako ay hindi isang destinasyon, kundi isang pagpatuloy na paglalakbay. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit isang gabay sa pamumuhay. Dapat natin tanggapin ang mga kahinaan at ipagdiriwang natin ang mga kalakasan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating sarili. Mas maging handa pa tayo sa mga pagharap sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking pagpapakilala sa aking sarili. Kung sino ba ako.